Ngayon po ay Tuesday ng ikatlong linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit doon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang haring hingan ng ulat ang kaniyang mga tauhan tungkol sa kanilang pamamahala. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyon-milyong piso. Dahil siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kaniyang asawa, mga anak, at lahat ng kaniyang ari-arian upang makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kaniyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na tauhan. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ay ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ilang beses po ba natin dapat patawarin ang taong paulit-ulit na nagkakasala sa atin? Mayroon po tayong tinatawag na 3-strike rule na parang ideally, handa po tayong magpatawad ng 1, 2, hanggang 3 beses. Kung 3 beses na niyang inulit ang kanyang kasalanan, parang wala na pong kapatawaran. Kaya nang lumapit si Pedro sa ating Panginoon at sinabi sa kanya, Lord, hanggang ilang beses ko po ba dapat patawarin ang taong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Baka 7 beses po ba? Parang gusto po yatang pasikatan o pabilibin ni Pedro ang ating Panginoon sa kanya, sa kanyang pagpopropose ng 7. Dahil parang sinasabi po ni San Pedro na, Lord, kung ang mga tao dito sa mundo ay handa di umano silang magpatawad hanggang 3 beses, ako, dahil ako'y iyong alagad, handa po akong magpatawad hindi lamang 3, kundi hanggang 7. Parang hindi yata napabilib ni Pedro ang ating Panginoon sa kanya. Dahil ang tugon ng ating Panginoon, Pedro, Pedro, dahil ikaw ay aking alagad, kailangan mong magpatawad ng 70 ulit na 7, 77 times, na ang kahulugan ay always, all the time, lagi, at sa lahat ng pagkakataon. Kaya bilang mga alagad ng ating Panginoon, inaasahan din ng ating Panginoon sa atin ang ating pagpapatawad sa lahat ng pagkakataon. At bakit po kailangan natin magpatawad sa lahat ng pagkakataon? Dahil una, ganito po tayo pinatawad ng ating Panginoon. Sa paulit-ulit nating pagkakasala at paulit-ulit nating paghingi ng kapatawaran, paulit-ulit din tayong pinatawad ng Diyos. Ngunit kung paulit-ulit tayong pinatawad ng ating Panginoon, bakit po sa talinghaga kailangan po ng hari na tawagin ang mga alipin na nagkakautang sa kanya upang hingan ng ulat? At taong nagkakautang na walang pambayad, kailangan pa po niyang itong iutos na ipagbili kasama ang kanyang asawa at mga anak at ang kanyang ari-arian upang makabayad. Ito ay dahil upang makita natin ang laki ng ating pagkakautang sa Diyos at sa kanyang pagpapatawad sa atin, ito'y ating magiging lakas upang patawarin din ang ating kapwang nagkakautang sa atin. Kaya una,
kailangan nating magpatawad sa lahat ng pagkakataon. Dahil ganyan po ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Pinapatawad tayo ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon na tayo ay lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Pangalawa, sa ating pagpapatawad sa kapwa, atin pong pinapalaya ang ating sarili. Ayon po kay Lewis Ismedes, to forgive is to set free a prisoner and discover that the prisoner was you. Na pag hindi tayo nagpapatawad, pinapahirapan at pinaparusahan natin ang ating sarili. Sa ating pagtangging magpatawad, mapupuno ng galit at puot ang ating puso. We torture, we punish, and we deprive ourselves of many graces. When we do not forgive, we become very irritable. Our heart palpitates. Our blood pressure shoots up. At hindi tayo makakatulog ng mahimbing. Naging alipin tayo sa ating galit at puot. Kaya bilang mga alagad ng ating Panginoon, inaasahan sa ating ang pagpapatawad sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.